Let's nerd out on this Magneto action figure mula sa Marvel Legends X-Men 97 Wave number 1. Bilang original na kalaban ng X-Men, mula sa X-Men number 1, si Magneto na ang kalaban nila. Pero sa X-Men 97, he takes on the role as the leader of the X-Men. Tignan nga natin kung mabibigyang hustisya ng figure na to ang malaking role ni Magneto sa bagong X-Men animated series. At ito na nga si Magneto in his classic red and purple super villain costume. Pag sinabi mong Magneto, ito talaga ang iconic na itsura niya na nakikita mo sa isip mo. Sa unang tingin, kamukhang kamukha nung action figure yung drawing doon sa gilid ng card. At kung sisilipin ang blister pack, makikita mo na meron siyang accessories na 2 kamay. Gusto kong i-preserve yung packaging kaya dito ko sa ilalim binubutas at dahan-dahan ko na lang hinuhugot sa ilalim ang action figure. Ingat lang kasi ayaw natin na magasgas siya, syempre. Yan, nakawala na si Magneto. Tatago ko yung packaging. Ito ang kanyang unang fisted hand. Tignan muna natin nandyan. Ito ang kanyang pangalawang fisted hand. I wish mas marami pang accessories. Pero yan lang ang meron tayo. And here he is. Ang Master of Magnetism na nakakulong pa sa plastic. Aha, ito yung kapa niya. Parang makapal. Sige. Try natin siyang tanggalin from the blister pack. And medyo masikip. Ngayon na lang ako nagsisimulang mangolekta ulit kaya hindi na ako sanay magtanggal ng action figure. Ito na siya. Ang Magneto na ito ay based doon sa itsura niya sa bagong X-Men 97 animated series, no? Pero kung titignan mo maigi, wala naman siyang cell shading. Tapos ito naman yung classic na costume ni Magneto. So kung meron kang comic book display ng X-Men, feeling ko papasa din to eh. Silipin nga natin yung paint kung wala namang sabit. Parang wala naman. Ang ganda ng pagkakasculpt doon sa kapa. Medyo makapal yung plastic though. Parang mabigat to. Tapos sa ilalim, may peg na nakakabit sa likod niya. Usisain natin si Magneto mula ulo hanggang paa. Simulan natin sa ulo. Yung helmet niya maganda. Hindi natatanggal yan. Nakakabit siya doon sa ulo mismo. Tapos nakapaint pa yung mata niya. So may parang permanent shadow siya sa mata. Ganda naman. Tapos yung rivets doon sa chest niya, I think nakaglue lang yan doon sa tuktok ng shoulder. Tapos nakakabit yung kapa doon sa shoulder piece. Tapos katulad ng sabi ko kanina, makikita mo na may butas siya sa likod. Tapos yung kapa niya, merong maliit na peg doon. Ayan o, kita niyo ba sa camera? Tapos nakaglue siya doon sa harap ng chest piece. Wala naman masyadong ganap sa torso ni Magneto. Tapos kung titignan mo yung belt na yan, feeling ko floating yan. Nakasculpt yung brief niya, nakasculpt yung gauntlets niya sa wrist. And he has these nice, expressive, super villain hands. Tignan nga natin siya ng buo. Okay, maganda yung tindig. Pwede mong itingkayad yung toes. Parang masyado lang detailed yung muscles niya sa thighs kumpara dun sa muscles niya sa chest at saka sa abs. Tapos itong kapa na to, feeling ko masyado mabigat yan. Parang feeling ko mahihirapan tayong itayo siya. Gusto ko yung sculpt at paint sa face. Deadma pero hindi siya mukhang dead inside. Check natin yung articulation ng head. Pwede siyang lumingin doon, lumingin dyan ng ganyan kalayo. Try natin siyang patingalain. Okay, hanggang dyan ang tingala niya. Pag pinayuko mo siya hanggang dyan dahil tumatama na yung helmet sa leeg. Ayan yung tingala ulit. Yung helmet sa likod tumatama sa batok. Tapos medyo natatanggal yung peg ng kapa niya. Pagka pinapatingala mo siya. Madaling maalis yun. So just be wary of that no? Tingnan mo, konting kibot lang tanggal na. Parang sapat naman yung movement ng ulo ni Magneto. Yung braso niya, kaya niyang itaas ng ganyang kalayo. Tumatama lang sa kapa, so hindi straight up. Unless tanggalin mo yung kapa niya. Pag pinaliktad mo naman, paatras, tumatama din sa kapa niya sa likod. So hanggang dyan lang yung kaya niyang ikutin dahil tumatama doon sa cape. Okay. Meron siyang bicep swivel. Ayun yung bicep cut. That can go around 360 degrees all the way. Tapos meron siyang pinless na elbow. Ayun yung elbow niya. Tapos double jointed. Maganda tignan. Walang nakalabas na pin. Tapos
I think I can try to bend this elbow ng ganito kalayo. Medyo matigas pa kasi bago pa lang eh. So, pag tinodo mo yung bend ng elbow, ganyan. Sa kabilang braso, it's the same thing. Pag pinilit mong itaas yung arm niya, hanggang dun lang dahil tumatama sa kapa. Tapos, pag pinilit mong iatras, hanggang dito lang kasi tumatama din sa kapa. Pag tinaas mong T-pose, hanggang ganyan lang kasi nga, ayun yung kapa niya, nakaharang. Pero enough naman na articulation yun para kay Magneto. Meron ding bicep cut. Ayan, 360 din ang ikot niyan kung pipilitin mo. Tapos, elbow again is pinless and double jointed. And it goes that deep. Ayan, ganyang kalalim ang bend ng kanyang siko. For his torso articulation, yung waist niya, pwede may twist. At ayan yung floating na belt na sinasabi ko. Tinatago ng belt yung cut doon sa kanyang waist. Meron si Magneto na ab crunch. Oh wow, ang lalim ng ab crunch na oh. Tapos pag trinay natin sa kabilang side, pag binali mo yung likod niya patalikod, grabe din ang stretch niya. Kaso nga lang weird yung part na yan pag nakita mo. Let's go to leg articulation. Pag nag-split si Magneto, ganyang kalayo. Although wala namang rason para mag-split siya ng ganyan. Kita mo sa ilalim yung ball joints ng kanyang legs. Kung sisipa siyang paharap, ganyan kalayo ang sipa niya. Kung sisipa siyang patalikod, hanggang dito lang dahil nakaharang ang kanyang puwet. Sakto naman dun sa edge ng costume. Pag tinignan mo, maganda yung pagkakaputol ng sculpt. Meron siyang cut doon sa hita para pwede mong ikutin yung buong leg niya. 360 din ang ikot niyan. Tapos kung titignan natin yung tuhod niya, pinless, double jointed knee, maganda tignan. Ayan, ganyan kalalim ang fold. Ang laking bagay talaga ng pinless yung mga siko tsaka mga tuhod kasi ang ganda ng sculpt to. Seamless. Let's move on to his foot articulation. Tignan natin ang kanyang ankle. Parang medyo matigas tong paa na to Hindi ko siya ma-bend. Maselan to, so kung matigas pa yung ganyan nyo, baka kailangan yung initin para siguradong hindi masira yung paa niya pagka kailangan nyo ng i-pose. Yung kabilang paa, maluwag naman, so pwede mo siyang i-move ng ganyang kalalim para pag lumilipad siya. Itong isang paa matigas pero teka, pipilitin ko tingnan natin kung ayun, umana na. Okay, so pag in-extend natin yung dalawang ankles niya, ganyan kalayo. So pag nag-flying pose siya, mas graceful. Tingnan mo. Subukan naman natin patayuin si Magneto. Tulad ng sabi ko. Ayan na nga. Medyo mabigat yung kapa niya. So, nahihirapan siyang tumayo sa sarili ng mga paa. Oops. Nagamit na lang ko ng figure stand para dito. Kabit natin yung alternate hands niya. Okay, ito ang kanyang fisted hand sa kaliwang kamay. There you go. Very, very super villain na ang kanyang tindig pag meron siyang isang fisted hand. So nga lang, yung wish ko lang, nagsama na sila ng konting mga power effects. Alam mo yun, pwede nating ikabit dun sa malapit sa kamay niya para pag nakaganyan siya, parang ginagamit na yung power niya. Ayan, dito sana kung pwede mong ikabit yung parang magnetic field na powers ni Magneto. Ang ganda kunan niya, no? Ito na naman yung peg, natanggal na naman siya. Kabit lang natin ulit. Ayan po, tulad ng pinakita ko kanina, medyo hirap tumayo si Magneto sa sarili ng paa, kaya ginamitan natin siya ng action figure stand. Tapos bend natin ng konti ang mga tuhod niya para mas maganda ang balance. Ito kasing kapa na to, parang feeling ko masyado makapal Sana ninipisan nila ng konti para din mas maging movable yung material. Pero, sculpt-wise, kung titignan mo siya from all angles, ang ganda ng pagkakasculpt sa Magneto na ito. Tingnan mo naman. Sa isip ko, pag ini-imagine ko si Magneto, ganyan ang itsura niya. Dahil hindi naman agile na character si Magneto, hindi mo naman magagamit talaga lahat ng points of articulation. Pero nice to have yun. Ang tendency, ang mga posing niya, yan, mas mga ganyan, yung mga regal, standing tall na pose. Ganyan ang galawan ni Magneto pagka nag-aaway sila ni Charles about philosophy at sinasabi na siya ang tama, si Charles ang mali. Ganito ang itsura ni Magneto pag dinagdagan natin siya ng power effects. Hindi kasama sa laruan yan. Sarili kong power effects yan na nabili ko sa Lazada na purple, sakto lang sa kulay ng costume ni Magneto. Diba, kung naglagay sana ang Hasbro ng ganyan, kahit konti lang doon sa loob ng pack, sobrang 100 na 100 sana ang score ng action figure na to sa akin. Kaso nga lang wala sayang
Tingnan mo, ang lakas ng dating, oh. Konting power effects lang idadagdag mo. Ang laki nung ambag dun sa itsura. Kung balak nyo bilhin tong figure na to, I suggest mag-invest din kayo sa power effects kasi tignan nyo naman, ang ganda, oh. Gusto ko yung hyperextension ng ankles niya kasi pagka pinost mo siya na lumilipad, ganito magiging itsura ni Magneto. And here he is facing off against Wolverine. Alam naman natin si Wolverine, matapang yan, wala yung inuurungan, kaya kahit dead siya kay Magneto, susugod yan. Dahil sa ganda ng sculpt at saka sa dami ng points of articulation ng Magneto action figure na to, ang dami mo sigurong pwedeng gawin sa kanya pag pinost mo siya sa iyong shelf. Ganitong itsura niya pag nabanas na siya kay Wolverine at nilampaso na si Wolverine sa Asteroid M. Gandang-ganda ako sa X-Men 97 na show at dahil sa show, napakolekta ulit ako ng action figures. So I guess overall, sculpt, paint, articulation, this Magneto figure is a must-have kung fan ka ng X-Men 97 na show at kung gusto mo si Magneto as a super villain. Kung sinamahan nila to ng power effects at saka ng isang extra head na walang helmet, perfect na sana tong Magneto figure na to. Ikaw, bibilin mo ba tong Magneto na to? Meron pa ako mga ibang X-Men 97 action figures na i-review ko, so abangan nyo yan sa mga susunod na episodes. Love na love ko yung show and so far, love na love ko rin yung mga action figures. Salamat sa panonood. Peace!